Please sit down. Good afternoon. Dr. George SKT, Secretary Armin Luistro, Dr. Patricia Licuanan, Associate Justice and my professor informally in constitutional law, Eduardo Nachura, amongst other things that he taught me when we were still congressmen. Mr. Chito Sobrepeña, His Excellency Ambassador Rod Smith, Senator Rojas, Senator Subiri, who also taught me a lot of things. Congressman Tanyada, though younger, also taught me a lot of things. And Congressman Angara, Secretary Duque, one of the professors in my time at Ateneo, Manigi, Governor Igot Petilla, Mayor Bong Gordon, who also taught me a lot of things, I come to think of it. Pagkatapos po nung ating honoree, ako'y po'y medyo kinakabahan na magtalumpati sa harap nyo sa galing ng kanyang talumpati. At nasabi na huyata niya, ang lahat ng dapat sabihin. Kaya alam, may professor po ako dito. Baka sabihin naman po niya, bawiin yung diploma ko, pipilitin ko na rin humabol sa inyong halimbawa. Una po sa lahat, binabati at pinapasalamatan ko ang mga napili ng Metrobank Foundation para sa parangal na ito. Ganun din kay Chairman George T. sa iba pang opisyal ng Metrobank Foundation at sa mga sponsor nito. Kayamanan po ng bansa ang mga huwarang guro kasama ng pasasalamat at pagpaparangal sa kanila ang pagkilala natin sa kontribusyon ng bawat guro tungo sa pagpapaunlad ng bayan. Kung buhay pa po ang aking ina, sigurado pong nandito siya. Buwabati rin sa inyong lahat bilang chairman ng Board of Advisors mula noong 1993 hanggang sa pagpanaw niya nitong nakaraang taon. Nasisiguro kong masaya siya dahil isa na namang grupong tapat sa serbisyo ang nandito. Alam ko pong hindi madali ang inyong tungkulin. Marami pong kakulangan ang nararanasan ng mga guro sa pagsasanay, gamit sa pagtuturo at infrastruktura. Subalit, meron pa rin katulad ninyo na epektibong nagagawa ang trabaho at lumalampas pa ang serbisyo sa kung ano ang hinihingi sa inyo ng tungkulin. Meron po sa inyo ang pinipiling mamuhay at magturo sa mga liblib at delikadong lugar. Pinalilipas ang mga araw o mga linggong malayo sa pamilya. O ang iba pa nga, hindi na talaga nakapagpamilya. Kayo po hindi nag-iisa tulad ko. Tunay pong mabigat na tungkulin ang paghubog sa kabataan na silang buo-buo sa humigit kumulang 28 milyon ng ating populasyon sa ngayon. Tinatanggap po ninyo ang hamong ito sa kagustuhan ninyong mabigay sa kanila ang kalidad ng edukasyon sisiguro sa magandang kinabukasan ng bayan. Araw-araw, sa kabila ng maraming kakulangan, nag-aalay kayo ng panahon, pawis at kung minsan pati dugo at buhay, alang-alang sa sinumpaan ninyong tungkulin. Pero gaya ng marami sa atin, baliwala ang pagpupuyat, ang pagod, ang maraming oras na binuo ninyo nang walang hinihinging kapalit. Ang mahalaga ay nagagawa ninyo ang trabaho. Mga bayani po ang tulad ninyo sa gisag ng sakripisyo at profesionalismo. Tanda kayo ng pinakamabubuting mga katangian ng Pilipino. Salamat po sa Diyos. Hindi po sumusuko ang gaya ninyo. Paano nga po kaya kung ang mga tulad ninyong nabiyayaan ng kakayahan at nasa katayuang maging huwaran ay nagwalang kibo na lamang? Naharap po tayo sa matinding problema sa edukasyon. Mulat po tayo sa mga hamon na kailangan nating malagpasan. At hindi pa rin po nababago ang ating sigaw. Kung walang kurap, walang mahirap. Walang gurong kailangan magtiis sa kakapirasong tiyok para sa isang linggo o sa pagtuturo sa ilalim ng puno. Kung walang kurap, walang mga estudyanteng kailangan magsiksikan sa silid-aralan o maghati-hati sa mga libro at mababasahing kulang-kulang ang bilang. Kung hindi nanakawin ang ating pondo, hindi magiging kalakaran para sa ating mga guro ang matinding pagsasakripisyo. Paparating na po ang araw na yan. Sa ilang buwan pa lamang ng ating administrasyon, napakaganda na po ng ating nasimulan.
Nitong nakaraang linggo, lamang po ay binigay na natin sa Kongreso ang ating budget para sa susunod na taon. Sagisag po ito ng ating paninindigan. Tapos na ang panahon ng paglulustay. Tapos na ang panahon ng mga proyektong walang pinatutunguhan. Ang pera ng taong bayan ay mapupunta sa taong bayan lamang. Pundasyon po ito ng ating agenda ng pagbabago upang mapondohan na ang kailangang pondohan tulad ng dagdag na sahod, teacher training, classroom at mga kagamitan upang masigurong maisusulong natin ang mataas na kalidad ng edukasyon. Naniniwala po akong kaya natin itong matupad. Ngayon pa nga lamang na may kakulangang hindi pa natutugunan ay meron ng mga tulad ninyo. Ano pa kaya kung maibigay na natin ang inyong mga pangangailangan? Sinusiguro na po nating matutugunan ang mga kailangan ng estudyante at guro. Nakikipagtulungan na tayo sa lokal na gobyerno sa pagpapatayo ng mga paaralan. Sa bahagi po ng mga guro sa pampublikong paaralan upang makatulong sa inyong pagtuturo. Ipagpapatuloy po natin ang proyektong pabahay na pinasimulan ng DepEd para sa inyo. Makikipagtulungan po tayo sa Gawad Kalinga sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, pag-ibig at sa iba pang pribado at pampublikong ahensya bilang makabalikat sa programang ito. Kasama rin sa ating agenda ang pagsuporta sa private education sa pamamagitan ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASP. Malinaw po ang plano. Kung mapapaganda ang ating private school system, mabibigyan ng maayos na alternatibo ang mga magulang at maiwasan na ang nangyayaring pagsisiksikan sa ating mga pampublikong paaralan. So, suportahan po natin ang National Competency-Based Teacher Standards o NCBTS ng DepEd, CHED at mga katuwang sa proyektong ito upang magabayan kayo tungo sa pagpapahusay pa ng inyong propesyon. Iingatan natin at mas paunlarin ang kakayahan ninyong mga tapat sa serbisyo. Manalig po kayo. Alam kong marami pang katulad ninyo. Nasa likod ninyo ako at ang aking administrasyon. Buhay po ang pag-asa at naipakita na ng taong bayan. Handa silang kumilos dahil sila ang ating lakas. Wala pong imposible. Ang hinihintay lamang nilang kapalit ay ang patuloy nating pagtahak sa tuwid na landas. Salamat po sa pakikiisa ninyo rito. Salamat po sa pagiging kabalikat ng ating administrasyon sa pagpasan ng napakarami nating minanang hamon. Patuloy po sana tayong magkaisa at maging mabuting halimbawa sa iba. Sa ating magkakasamang pagkilos, abot kamay na po natin ang hangad nating lahat na pagbabago at kasaganahan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.